Good evening. And mga kapatid, tayo po ay darako na po sa ating pulong panalangin dahil ngayon ay araw ng mga bayani. Bayani ba? Day of kagitingan. Araw ng kagitingan. So ito po yung ating mga kapatid na mga magigiting nandito lahat. Para po sa makipagtagpo sa ating Panginoon sa daan po ng panalangin. Tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng pag-awit ng isang himno, ating pong awitin by faith. At tinihiling ko po na tayo po ay magsitayo. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na nasa langit, tunay po na kayo ang karapat-dapat na purihin, kayo ang karapat-dapat na dakilain sa mga oras na ito, sapagat kayo ang Diyos na siyang
nagpapanatili ng aming pong mga buhay, nagkakaloob, nagsusustain ng aming lakas, ng aming buhay, maging po ng aming mga pangailangan sa araw-araw. Kayo po ang nagsusustain. Kaya salamat po aming Diyos sa gabing ito sapagkat meron kaming pagkakataon, isang pribilehiyo na muli kaming makalapit sa inyo sa daan po ng panalangin. Ngayong gabi, aming hinihiling na inyo kaming patuloy na samahan. Nawa, patuloy po na kami lumakad sa pananampalataya at ang pananampalatayang ito ay nakabatay sa ilawa ng aming Panginoong Yesus, nakabatay sa ipong mga salita na siyang aming patuloy pong pinangahawakan. Kaya ngayong gabi, dalangin namin inyo kaming patuloy na samahan at patuloy kayong magturo sa amin sa pamamagitan ng paglalahad ng inyo pong mga salita. Ito pong aming kahilingan sa ngalan po ni Jesus. Amen. Sa ating meditation ngayon, napakalaga po ng pagkakaisa para sa panalangin. Nais ko lang ipaalala ang mga nakaraang panahon nung kami ni Mama ay nasa kasagsagan ng misyon. At lagi kaming nasa bahay. At si Timmy, Pastor Timmy, laging bumibisita sa akin. Hindi nawawala talagang araw-araw kasama si Pastor Lolong na ngayon. Noong araw si Lolong. At wala kaming ginawa maghapon, halos nagbabahagi ng kami ng salita ng Panginoon. Nagkakaroon kami ng diskusyon, pagpapaliwanag sa mga tanong ni Pastor Timmy, ni Pastor Lolong. At pagkatapos, nananalangin kami. Pero hindi namin mamalayan na isa sa gumagawa sa kusina namin, gumagawa noong mga marmol sa lababo, si Edward. Si Edward. Mga year 2000 yun. At araw-araw, ganun ang ginagawa namin. Pero isang araw ng Sunday, nakita na lamang namin si Edward sa labas, sa kalsada, sa may crossing, naghihintay sa aming mag-asawa. Bihis na bihis. At may hawak na Bible. Sabi ko, saan nga pupunta? Sabi niya, kanina pa ako naghihintay sa inyo. Gusto kong umaten ng pagsamba. At umatin nga siya ron. At nagsimula ron, hindi lamang Sunday atin niya, kundi maging prayer meeting, umatin siya. At minsan, kailangan ko siyang tulungang, pag nag-preach ako, bababa muna ako sa pulpit, tuturo sa kanya kung saan bubuksan sa Bible, kasi walang tumutulong sa kanya. At doon, sa pangyayaring yon, naligtas si Edward hanggang ngayon. Anong ibig kong sabihin doon? Yung pong pagtitipon ng mga mananampalataya at nagdi-discuss ng salita ng Panginoon at panalangin ay napakalaga. Sapagkat kung hindi yun nangyari sa amin, hindi maliligtas si Edward na asawa ni Belen ngayon. Kung wala po ang ganong pagtitipon ng 2 o 3 sa pangalan ni Jesucristo, hindi mangyari na maligtas ang isang kaluluwa. Kaya napakalaga po ang pagtitipon 1 o 2 o 3 kahit sa bahay natin o saan man. Basta si Kristo ang nasa gitna, alam natin mayroong biyaya na darating sa mga taong nakikinig. So napakalaga ang magkatipon 1 man o 2 o 3 na nagbabahagi na ng salita ng Diyos. At ang patunay ng salita ng Diyos na si Jesus ay nasa ating kalagitnaan. Basahin natin ang ating pong teksto ngayong gabi sa ating meditation, Matthew chapter 18, verses 19 to 20. Matthew chapter 18, verses 19 to 20. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sinasabi ko rin naman sa inyo, na kapag nagkasundo ang 2 sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabing ito sapagkat muling malalahad ang katotohanan ng inyo pong kalooban mula sa iyong banal na kasulatan na kung saan
saan man kami magkatipon, nag-iisa man, o dalawa o tatlo, sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan. Kaya napakalaga po, Panginoon, ang magkasama-samang manalangin at sumamba sa inyo. Pagpalain po ninyo ang aming pong pag-aaral ngayong gabi ng inyong salita patungkol sa kahalagaan ng panalangin. Nawa, maluwalhati kayo at mapatibay ang aming pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Napakalinaw po ng sinabi ng Panginoon na saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon, sa pangalan niya, siya ay nasa kalagitnaan. Now, ang context po nito, mga kapatid, hindi ito basta lamang sa prayer meeting o prayer natin personal. Ito'y tumutukoy sa pagdisiplina ng isang miyembro ng iglesia na nagkasala. At kailangan siya na kailangang pagsisihin siya o lapitan siya primero upang akay magsisi sa kanyang kasalanan. Pag hindi siya nagsisi, babalikan siya muli na may kasama ng testigo yung pong lumapit sa kanya. At kapag hindi pa rin siya nagsisi, dadalhin na sa iglesia. At sa iglesia, kahit dalawa o tatlong nagkakatipon, dahil sa kahilingan na itong miyembrong ito ay di ididisiplina, dinidinig ng Diyos. Pinagsasarahan ng Diyos, kung ating babasahin ang sumusunod na talata, pagka nagkasundo ang dalawa sa panalangin dahil idisiplina ang isang kapatid, dinidinig ng Diyos, sinasara ang pintuan ng langit para sa kanya. At kapag ka nanalangin muli ang dalawa o tatlong magkakapatid o iglesia, para pakawalan o pagbuksan ng iglesia muli ang kapatid na disiplina, binubuksan din ng Diyos. Ang pinapakita rito, napakalaga ang pagtitipon na sa pangalan ni Jesucristo sila'y mananalangin. Sapagkat yan po ay kalooban ng Diyos. Hindi lamang ito sa pagdisiplina, kundi maging sa ating personal life. Kahit ako mag-isa, na mananalangin dahil kay Kristo, kasama ko siya, kaya dalawa kami. Kung dalawa tayo nagkasama, mag-asawa, taging tatlo tayo kasama si Kristo. Kung sa ating pamilya, magkaroon tayo ng regular prayer meeting at mag-discuss tayo ng salita ng Diyos, mas matibay dahil nasa kalagitnaan si Kristo. Ngayon, anong mga biyaya ang ating matatamo sa ating pagkakaisang pagtitipon para sa panalangin o sa pagsamba? Mayroon pong tatlong biyaya tayong mararanasan sa ating sama-sama at pagtitipong panalangin. Unang-una, makikita natin sa verse 20, sa sasama-samang panalangin, tayo'y sinasamahan ni Kristo. Napakalaking biyaya yon. Sapagkat hindi lahat ng pagtitipon, gaano man kasaya, gaano man karami ang dumadalo, na wala po si Kristo sa kanilang kalagitnaan. Tulad halimbawa, mga associations, mga sabungan, mga sinihan, kung saan pagtitipon, kahit sa mga party, no, kung wala po si Kristo, hindi po si Kristo ang nasa gitna, wala pong katiyakan na maganda ang kanilang pagtitipon. Pero pinatunayan dito, saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon, tiniyak ng Panginoon, ang sabi sa verse 20, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Kaya napakalaga po na tayo magkaroon ng pagtitipon sa bahay, na nakasentro tayo kay Kristo, pinag-usapan natin kanyang salita, sapagkat tulad nangyari kay Edward, mangyayari din sa ating mga anak, mangyayari din sa ating mga magulang, mangyayari din sa ating bisita. Kung halimbawa sa inyong pagtitipong mag-anak, may dumating na bisita, makakakarinig siya ng ebanghelyo tungkol kay Kristo. Sapagkat nakatityak tayo na siya'y nasa kalagitnaan ng ating pagtitipon. Ipinangako ito ni Jesus na siya'y laging nasa gitna ng pagtitipon dahil sa kanyang pangalan. Kaya
Ito, halos 37 years na nating tinuturo palagi na ang pamilya dapat mayroong family devotion, family worship. Pero nakakalimutan na natin, napakalaga nito. No? Napakalaga para sa ating mga anak. So ang espiritual na pakikisama o pagsasama, ito ay nagbubunga ng pagpapatibay ng pananampalataya. Kaya napakalaga po. Sapagkat ang pagsasamang dahil kay Kristo, mayroon siyang pangako na siya ay kasama. So kasama si Jesus, hindi ito kabulaanan. Ikalawa, sa verse 20 pa rin, sa sama-samang panalangin, tayo'y pinalalakas ni Kristo. Tayo'y pinalalakas ni Kristo. Alam niyo kung bakit? Tingnan yung sabi sa verse 20. Sapagkat kung saan nagkatipon ang dalawa, kahit ikaw lang mag-isa, pinatitibay yan dahil nagiging dalawa kayo ni Kristo. Kung dalawa naman kayo mag-asawa, pinatitibay lalo yan sapagkat naging tatlo na kayo. At kung tatlo kayo, pinatitibay din dahil naging apat na kayo. Kaya nga, sa sama-samang panalangin, tayo'y pinatitibay o pinalalakas ni Kristo. Ang lakas ng pagkakaisa sa panalangin ay dahil kay Kristo. Kaya napakalaga po. Simulan na naman nating muli. Lalo na ngayon, mga Kristiyano na, ang mga pamilya, mga anak Kristiyano na, di lalo pa, na magkatipon tayo sa panalangin dahil tiyak, nandyan si Kristo dahil lahat mga anak ng Diyos. So yung po ikalawa, pinalalakas tayo ni Kristo, pinalalakas yung ating spiritual life, yung ating pananampalataya dahil nagbabahaginan tayo, question and answers, no? Kung di kaya pag-aralan catechism, napakahalaga po nun. Titibay tayo, pinatitibay at pinalalakas tayo ni Kristo. At pangatlo, sa ating sama-samang panalangin, tayo'y pinagbubunga ni Kristo. Ibig sabihin, hindi maaaring mawalang kabuluhan yung pagtitipon natin. Tingnan niyo ang sabi sa verse 19. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay, so hindi lamang ito sa disiplina, kundi sa lahat ng bagay, anumang bagay na kanilang hinihiling ay gagawin para sa kanila ng aking Ama. So, hindi po mawawala ng bunga yung pagtitipon natin sa panalangin o pagsamba, personal o family worship. Isa yan sa mga requirements ng membership, di ba? Na kailangan ang pamilya mayroong family worship or personal worship. Bakit po? Pinagbubunga, sinasagot ng Ama. Dahil kay Kristo. Kaya sabi nga ng Panginoon, manalangin kayo hanggang ngayon hindi kayo humingi sa akin eh. Humingi kayo at ibibigay ng Ama para sa inyo dahil sa aking pangalan. Yan ang kanyang pangako. Gusto po nating magbunga sa ating pamilya, sa ating mga anak. Napakalaga ang pulong panalangin, hindi lamang sa iglesia, pero napakalaga sa pulong ng iglesia sapagkat natitiyak tayo, diridinig tayo ng ating Panginoon. So, tanong natin, pagnilayan natin, paano natin may papakita ang halaga ng pagkakaisang panalangin sa bahay? May plano ba tayo? Bubuhayin ba natin muli ang ganitong gawain ng isang mananampalataya? So, isang paalala sa atin ngayong gabi, mga kapatid, palagaan natin ang ating pagtitipong panalangin. Maging lalo na itong ating prayer meeting. Sapagkat ang pulong panalangin ay isang paraan pa rin ng pagsamba. Sumasamba pa rin tayo sa daan ng panalangin. At sa panalangin, alam natin, mas nalalapit tayo sa Diyos sapagkat pangako niya, presensya niya kasama natin. Kaya napakalaga po. Sana laging ganito ang ating attendance. Sana laging Biyernes Santo para makadalo tayong lahat. No. Ibig sabihin, kahit hindi naman mahal na araw, kung talagang gagawin natin. If there's a will, there's so many ways. Diba?
Napakarami pong paraan. Unang-una ay panalangin natin sa Diyos na hipuin yung ating mga amo na tayo'y pagbigyan sa ating pakikipagtagbo sa Kanya sa panalangin. Ang Diyos may control ng mga amo natin sa trabaho. Pwede tayong pagbigyan dahil si Kristo ang napaparangalan. So maging sa ating bahay, personal devotion natin, personal na ating pag-aaral ng isang talata every day, then pray. Kahit isa lang tayo, nagiging dalawa tayo dahil kasama si Kristo. Napakasarap po na narinig ng Panginoon ang hiling ng ating puso sa panalangin yon. Tayo manalangin. Salamat Panginoon sa gabing ito, muli inyong binuhay ang aming pong pagsamba sa inyo sa daan ng panalangin. Nawa Panginoon, tulad po ng aming pong naunawaan ngayon, na kayo po ay katabi lang namin, kasama sa presensya namin, sa aming panalangin. Turuan niyo kaming manalangin na kayo ang naluluwalhati at hindi po ang aming mga sarili, sapagkat kayo po ay mayroon pong hindi pagkagusto sa pagyayabang kundi kayo ay nagbibigay sa amin ng biyaya dahil po sa aming pagpapakabata. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.